Ayun, welcome everyone sa ating weekend charting at ito yung ating poll no sa Facebook at yan kung gusto niyo sumali sa poll ay di-click niyo lang yung ating description at para maka-join kayo sa ating Facebook group. So dyan tayo nagpo-poll ng mga stock request na i-chart. Okay. At isinama rin natin yan. So we have 12 na i-chart ngayon. Part 1 is RCR, URC, JGS plus Ali, SMPH. Mamaya naman is Globe, Converge, SCC, Keeper, MPT at FLI yan. So, yan ang ating mga pag-uusapan at mag-start na tayo. So, unahin natin si RCR. Check natin kung may RCR dito. Wala. RCR. Yun. And so na yung ating chart. Yan. So, simulan natin ang ating charting kay RCR. Gusto nang mag-break out, hindi lang natuloy-tuloy, parang nahihiya. Kasi naman, ayaw pa mag-announce ni PSE kung kailan ba. Okay. Kung sino. Pero most likely mag-announce na yan this week dahil medyo late na sila. Okay. So this one is alam natin na waiting for inclusion and mula sa anticipation ng inclusion is 20% na yung high niya na ni rally. Okay. So congrats sa mga namili dito sa level na to. Yung 30% up na. And yun nga, ang resistance niyan is nasa 9 pesos, no? So, let's see kung pag na-include is lilipad hanggang 9. Okay? Pag hindi na-include yan sa 9, or pag hindi na-include yan sa rebalancing, pwede yung mag-correct hanggang dito sa 7.6, 7.5 yan. Diyan sa level na yan. Diyan siya pwedeng mag-hold. At pag nabasag yan, next yan is ito na, 650. So, yan ang possible trail stop mo, no? Kung nandito ka sa 660. Yan, 660 trail stop is dito. So, 11% lang yung matitira. Ganun talaga. Kasi kung pumasok naman, eh di hanggang 9 pesos pa. Okay? So, pag sinukat natin, either 12 or 35%. Not sure na 9, no? Pero nandun yung resistance. Okay, so RCR, that's technicals, no? FA, goods pa rin, pero maliit na yung yield. It will be like Arit nung after inclusion, no? So, after inclusion ni Arit, nagpahinga na yun. Pero dahil magaling talaga or malakas talaga, naka-recover. So, maalala nyo, ito yung inclusion niya. Okay, so nag-rally siya ng 10% sa inclusion date. Pero anticipated yan, no? Well anticipated. Ito kasi is medyo 50-50. Kaya baka naman mas malaki sa 10%. And dahil nga maganda pa rin si Ari to, di balik dun. Pero for RCR, goods pa rin naman si RCR. Yun nga lang, pag umakyat pa yan, liliit na to. Okay, so sell on news. Pwedeng antayin hanggang X or announcement date. Okay, RCR, that's all. Next is URC. Yeah, URC. URC, wala pang earnings. Antay-antay natin ang earnings nito. Let's see kung may surprise. Iyon, pero so far, ganda yung kanyang technicals pa rin, no? Intact pa rin ang uptrend. Ayan, hindi naman nagpakita ng weakness. Ayan, so buhay pa din. Ang support niya is yung MA na red, which is I think MA20.
Kaka-bounce lang from sell down. Okay pa ang kanyang MACD, uptrend pa rin. Resistance, daming resistance. Ang pinakamakapal na resistance is nandito sa nandito sa 111. Pero I think ang target price ito is 110. Ayun. 100 na lang para consensus, no? Para conservative. So 100, PE niya is 17, historical is 27, so undervalued. Maliit na yung upside, no? 6% na lang, no? Pero yung yield mataas. Anyway, hindi pa naman ito mag-a-announce. So yun, target is, gawin na natin, yan, 100 para whole number. Yun ang una. 100 then 110. Okay. So may upside ka na lang na 9 hanggang 20%. Okay? So that's URC. All buys, no? Goods talaga ang fundamentals. Okay lahat. Okay. Next, JGS. JGS, nahihiya pa si JGS. Nag-aantay ito ng ng same earnings din, pero laki ng rally niya nung Friday, 5%. Congrats sa mga believers. At nag-buy ng dip, kung nakabili ka dito sa dip, instant 5%. Ito maganda kay JGS, medyo beta. Kumbaga blue chips pero volatile, kaya sulit din, no? Yun, parang URC din yung pormahan, no? Ang difference lang ito sobrang cheap. Kung cheap si URC in terms of valuation, ito sobrang cheap nito. As in, yan, resistance nandyan, una, and nandito. Okay. So, RSI goods, may momentum pa to, buhay pa to. Okay, buhay pa yung trend niya. Lahat ng MAs is nasa ilalim at okay pa, no? Nag-aantay lang ng breakout. Naka-breakout yan dito sa 20, yung level yan mismo, 22. Pag naka-breakout yan dyan, yeah, pwede yan umabot hanggang 27. Or, sagadin na natin. Pero I think mabigat to eh. Mga 26 lang. JGS, maayos yan kasi nagkaroon ng closure yung isang company. PE, alam natin hindi totoo ang PE niya dahil maayos nga yan kapag lumabas ang Q2. Tatlong buy, 2% dibs, target price is 30 pesos. Yun, ito pa ang 30 pesos. So, tayo 26 lang muna. So, 20% upside. Kaya-kaya ka. Isang araw nga, 5%, diba? So, that's all for JGS Plus. Si Plus na mainit. Madaming nag-panic nung Biyernes. I hope hindi kayo nag-panic. At puro retailers yung nag-sell down nung opening. Opening pa lang down 20% na. So, wag ganon, no? Manood muna. Tapos, tingnan nyo kung sino nagsisell. Pag alam nyo yung retailers, wag kayong maniwala. Kasi, gaya nyo, no? Binuhay uli. Sayang naman. Kaya palang buhayin. Nagpanic lang, no? So, bawas sa kape. Huwag masyadong emotional. At be rational. Okay? Mag-isip mabuti. Palipasin muna. At i-assess ng tama. Actually, ito ka nandito ka. In-assess mo ng tama. At nabenta mo na yan dyan. Pero kung sasabihin natin is palipasin mo muna, i-assess ng tama. Naipit ka rin, no? Pero kung may BP ka, pwede ka mag-add dito.
tas sell doon, add, sell, gano'n, kung active kayo. Anyway, mahirap gawin yan kung hindi ka naman talaga full-time trader at wala kang experience ng scalping. Pang-professional lang yan. So, I suggest plus no touch na kayo. Kung gusto niyo yung paglaruan i-trade, para na tayo nagsusugal talaga dyan. No? Welcome to casino. Yun lang ang masasabi ko. Kung scalper ka talaga at yun ang yung expertise, why not? Paradise yan. Pero kung hindi kaya ng time, huwag na. Sayang ang BP. Yun, 38%. Yun. Jackpot ang mga naglaro. Anyway, malapit na to. This week mag-a-announce na to. So, kung ako sa inyo, huwag nyo nang hawakan. Or kung may hawak, mag-decide na kayo, no? Masyadong volatile na to. Plus, masyadong na mainit. I think kahit maglabas na ng good earnings result, pick na yun, no? Sabihin, yun na yung pinakamataas niyang possible earnings dahil i-regulate na. Kung hindi man total ban. Alin man sa dalawa, no? Ban or regulate. Pero same lang yun na magiging reason para mag-pick yung kanyang earnings. That's why huwag nyo nang pag-isipang i-long term dahil naipit. Okay, i-trade nyo na ito at kung naipit, baka lesson learn yan para mag-aaral kayo ng seryoso. No? Kasi kahit pa 5 million, 10 million ilagay mo dyan, everyday nagbo-volume yun ng 1 to 1.7 B. Kahit nga 20 million ang BP mo, kayang i-wipe out niyan. Okay, kayang sunugin nung volatility nito. Okay, yun ang tandaan nyo. Ang problema dyan, maraming naglalarong whales. Ang expense is yung mga newbies na sinusunog. So, I suggest mag-aral kayo mabuti. Kung hindi nyo kaya, huwag nyo nang hawakan yan. Marami na tayong kwentong ganyan. Okay? So, again, pag na-add, tingin ko isi-sell down pa rin yan kahit ma-add. Gagamitin lang yan para i-exit yung mga position ng nauna. Yun lang ang personal birdie ko dito. Pag naman hindi na-add, bagsak pa rin. No? Kasi, paano pa nila ilalabas yun? Hindi nga na-add. Okay? Yun ang akin. Pero kung umakyat, hindi congrats. No? Pero dahil yung gain natin from January to August, or sabihin na natin July, is more than nasa target, hindi na natin para i-risk yun dito. No? Ingatan mo na yung gain mo. At sabihin na natin break even lang kayo, huwag nang dito. No? Doon kayo sa low risk, low reward. Pwedeng high risk, high reward kung full-time trader ka. Okay? Kung hindi kayo full-time, pang casino lang ito. No? Para ka naglaro sa casino. Yun lang. Okay na tayo kay Plus. Na-discuss ko na yung earnings niya. Pwedeng mag-record pa rin yan ng good earnings kasi hindi pa rin naman yan totally nare-regulate. Pero malamang-lamang is yun na yung peak ng earnings niya. So, parang hindi mo siya pwedeng i-long term. Okay, Plus. Next is Ali. Lumalabas yung mga sa properties, no, lumalabas yung mga good news about sa reservations na tumataas or lumiliit na yung negative. So, goods yun para sa mga property sector. Ito naman is tuloy-tuloy ang pagbagsak. So, huwag nyo munang i-touch habang bumabagsak. Or kung may hawak na kayo, huwag muna kayo mag-add. Ayan, kitang-kita naman yung trend line. Ito, bear trap. Ayun, malapit na rin dun sa level na yun. Malapit na rin yan dito, no? So, I think yan ang magandang presyo
24. Pag dyan umapak yan, tuloy lang ang range. And then resistance, ito pa rin. Tuloy naman ang pag-akyat niya, pero yun ang next resistance, 26. Okay. So yan, ganyan lang yan. Ma-clear na clear yung kanyang uptrend. So kung naipit, hayaan nyo lang kasi magkakat din naman. August, magkakat na si BSP, September, si Fed. And yun, ganyan talaga ang trading, ang investing, no? Pati bayan ng Sikmura. So, Ali, all buys, 36 pesos ang upside. Layo pa yan. So, that's 43%. And, yun, cheap, syempre. All goods ratios and so on. So, okay lang, Ali, no? Next is SMPH. Property sector. Green ba si Ali? Okay, green nga. SMPH, green din ng konti. Ang ganda ng candle, oh. Pinush sa close. Puro foreign selling pala to. Si Ali, up. Tignan natin kung foreign buying. Foreign selling pa din. So, hindi pa talaga yan. Ito, hindi pa rin. Balikan nga natin JGS. Okay, you know, may green dun, no? Kaya malakas eh. URC. Ayun, ang dami ring green, kaya malakas din. So, alam na. Ano pa ba yung chart natin? Plus, 2 araw tong green. 2 araw green habang bumabagsak. Pag nagbabounce, binibentahan. Pag bumabagsak, binibili. Pag nagbabounce, binibentahan. This time, nag-bounce sila bumili. Naglalaro lang din. Ali, SMPH, puro red na nakita natin. SMPH, sabi natin maganda yung candle. Pero very clear naman to, no? Sobrang clear ng range. So, tagilid natin ang konti. Yan. Tagilid ng konti ang nasa taas at ang nasa ilalim ay pantay. Pero nasa gitna siya ng range. Ayun, nasa mid. Ganda sana kung mag-bottom out yan dyan. At mag-consolidate papunta doon, no? Hopefully, ganun. Pero, tingnan natin kung gaano kalaki to. 6%. So, doon mga 12, no? Ayan. Doon, ang tama nun. Antay-antay lang. Meron dito. Ayan. Ayun, no? May resistance doon. At saka may resistance din dito. Okay, tama nga. So, aling wala na yan. O, yan. So, dapat isa lang to. Pagkali na nga natin tong isa. O, yan. Gusto natin ganyan sana, no? Mag-bottom out siya doon, umakyat at mag-breakout. Yun, 26 target. And then, 29 na. Sa FA niya, SMPH, target niya is 33. 42% upside. 33. Oh, okay. So, tayo 30 lang yung tina-target natin, no? All buys, 2% divs. Good earnings. So, let's see. So, Q2. Ayan, yun ang chart natin kay SMPH. Pero, pwede rin naman yan na bumalik dito.
sa 21. Kung bibili ka ngayon, ayan, ihanda nyo lang yung sarili nyo kasi pwede yan mag-down ng 6% at umakyat hanggang 14. Laki-laking risk reward. Actually, ang cut mo dyan dapat nandito pa. Sa lalim masyado. 21. 9. So, medyo risky pa, no? Antay-antay na lang. Or pag kumapak dito, yan. Goods yan. Okay, so yan. It's MPH. And yun, we're done na pala sa part 1. Mamaya, part 2 naman tayo. So, thanks for watching. If you want to join our Discord server ng YouTube subscriber, just click the join. You're subscribed. Tapos, follow nyo yung ating video na magpa-pop up doon. And sundan nyo lang yun step by step, no, para maka-join kayo sa Discord server. If you want to be a student naman, antayin nyo yung ating ipopost about sa course para maka-join naman kayo sa Discord ng TFT. As a student yun, mas active doon at mas maraming tao at mas maraming play. Yun lang. So thanks for watching at kita-kits tayo sa part 2.